Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung Lord, galit ka pa ba? O propitiation mula sa John chapter 3 verse 36. At sa ating scripture na ito ay sinasabi na He that believeth on the Son of hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see the life, but the wrath of God abideth on him. Kaya mga kapatid, alam ba natin na minsan kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ay napapaisip tayo kung Lord, galit ka pa ba sa akin? Dito pumapasok ang konsepto ng propitiation. Ang ibig sabihin nito ay isang sakripisyo na tumatanggap at pumapawi ng matuwid na galit ng Diyos laban sa kasalanan. Binabago iyon mula sa galit tungo sa pabor. Noong Old Testament mga kapatid ay mayroong mga hayop na inaalay bilang sakripisyo para matakpan ng kasalanan ng tao. Pero kahit ganon karami ang ialay, hindi nito lubusang naaalis ang kasalanan o napapawi ang galit ng Diyos. Kasi ito ay temporary lamang mga kapatid dahil ito ay parang panandaliang lunas sa mas malalim na sugat. Pero nung dumating si Jesus, siya mismo ang pinadala ng Diyos bilang perfect propitiation. Siya ang nagdala ng parusa na tayo dapat ang tumatanggap. Siya ang sumalo ng galit ng Diyos na para dapat ay sa atin. At dahil sa ginawa niya sa cross ay hindi nagalit ng Diyos, bumabal sa atin kundi pagmamahal at kapatawaran. Sa ating pag-aaral mga kapatid, makikita natin dito na God is both righteous and loving. Hindi pwedeng ihiwalay ang katarungan at pag-ibig ng Diyos dahil siya ay makatarungan, kailangang parusahan ang kasalanan. Pero dahil siya ay mapagmahal din, siya mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Kalaway, God's problem is justification. Paano nga ba may papawalang sala ang makasalanang tao nang hindi lumalabag sa hostisya ng Diyos? Hindi pwedeng basta nang patawarin ng walang kabayaran kasi magiging balewala ang kanyang katwiran. God's solution is propitiation. Ang solusyon dito ay si Jesus mga kapatid dahil siyang nagbayad ng ating kasalanan, tinanggap ang parusa ng Diyos at nagbigay sa atin ng karapatan na muling makalapit sa Diyos. At dahil kay Jesus, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Hindi tayo ngayon ay kanyang anak na. Kaya kung tatanungin natin si Lord kung galit pa ba siya sa atin, at kung tayo ay tunay na naniniwala at tumanggap kay Jesus ay malinaw ang sagot dito na hindi na. Dahil ang galit niya ay napawi na sa krus at ngayon ay tinatanggap tayo ng Diyos bilang kanyang mga minamahal. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.